So, ako nga pala si Jason Presto, tech lead ng iProgTech at creator nitong iProg SMS API. So, yun may bago akong updates dito sa iProg SMS. About to sa sa pag-upload ng proof of payment na less than 100. So, 'di ba may minimum na 100. So may mga user tayo na nakaka-upload, nagsasend ng below 100. Tapos yun nga, dahil isang file lang yung pwedeng ma-upload, so kailangan nila mag-top up ulit. So wala nang way para maka-upload pa. So gumawa ako ng doon. Medyo mga ilan na rin yung mga nangyaring ganun. So manual din talaga, no. So ginawa ko na siyang systematic para ma-handle natin kapag nangyari ulit. Okay? So ganito siya. For example, ito na yung sample niya, no. Add credits tayo, no. So pwede kasi tayo mag-custom, pero hanggang 100 na yung minimum. Pero pwede ka mag-send ng kahit ilan. So ganun nangyayari. Nagsasend sila ng less than 100, which is may minimum na yung system na 100. Okay, so for example 100, no. Tapos nag-upload, nag-send si customer ng like 80 pesos, diba? So kunwari ito, ano ba to, 80 pesos. Ayan, 80 pesos. Tapos submit. So syempre hindi siya, yung amount na ni-request 100, pero yung yung sinend is 80. So incorrect proof of payment siya. Kaya anong nangyari, hindi siya i-approve. So tag dito, ang mangyayari niyan, once na ma-detect na ni admin na yun nga incorrect, may tawag dito sa end ni admin, may gagawin siyang i-update siya. Tapos after nun, may magre-reflect na dito kay user kung ano yung sunod na mangyayari. Para dito sa admin, isa-set ni admin kung na-i-allow si user na pwede pa siya mag-upload ng another proof of payment para mabuo yung 100, yung amount na sinet. Okay? So ganun na yung pag-resolve nun. Okay, so ngayon punta muna ako sa admin side. Na-login ko na yung sa admin, hindi ko na yung papakita yun, diba? Siyempre sa admin side yan. So nagawa ko na yung action na ni admin. Ito i-refresh ko dito sa page na to ni user kung ano mangyayari. Ayan. Kapag tawag dito, kapag incorrect yung yung payment, proof of payment, so may response si admin. Yun nga, may notes na incorrect proof of payment, please upload another proof of payment to correct the purchase amount. Tapos ito na yung yung in-upload na 80, no. Tapos pwede nyo naman burahin. Tapos isang beses dalawa lang yung files na ina-allow, which is ito, upload more. So yan, sa ganitong way pwede na mag-upload si customer ng isa pang proof of payment. Normally naman dalawang picture lang naman eh. Yung isa nagkamali lang sa una, tapos yung pangalawa yun yung pang tapal niya para mabuo yung full amount. Hindi na rin naman nangyayari yung tatlong images na upload. So dalawa lang, nilimit ko na lang sa dalawa para diba maiwasan yung upload ng marami. So yan, upload more 20, yan. Tapos yun, after nun hindi na pwede mag-upload si user, tapos hindi niya na pwede i-delete. Na lang ni admin yan, i-verify. Nag-notify na yan si admin na may nag-upload si customer ulit ng
another proof of payment. So yun, at hanggang dito na lang yung sa ano niya, hintayin na lang ni user. Okay, wait lang, i-approve ko muna dun sa admin. Approve ko na sa admin side. So balik na tayo dito sa user side. So yun, after ma-approve, i-refresh lang ni user. Ganito na, mag-credit na yung credit limit, tapos yun na. Ganito na itsura kapag approve na. So makikita niya yung upload niya. So ganito na siya. Nawala na rin yung upload option. So yun. At hanggang dito na lang yung demo na ito. At sa mga user natin na mag-upload ng ng below 100 na nagkamali. So kasi yung nasanay yung iba. Kasi nga nag-allow pa dati ng below 100. So ngayon may minimum na tayo. Okay. So, yun. Thanks. Bye.